ang pinakapinagkakatiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Grabe! Maraming tao doon sa loob! Glorieta sa Makati City, ginulantang na malakas na pagsabog, 8 patay, mahigit 80 sugatan. Red alert, idineklara ng PNP sa Metro Manila. Seguridad sa iba pang malls, MRT at bus terminals, hinigpitan. Pagsabog, isinisi ng kampo ni Senador Trillanes sa Administrasyong Arroyo. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Tinatayang mahigit sa ilang katao po ang namatay at ang sugatan po ay marami sa isang pagsabog sa Glorieta 2 sa Makati kaninang mag-aalauna, 12 po ng hapon at nandoon ang aming kasamang si Julius Babaw. Julius? Tama ka dyan, Ted. Nandito tayo mismo sa harap ng Glorieta 2 sa Ayala Mall sa Makati kung saan naganap ang pagsabog bandang 1:30 ng hapon kanina. Sa mga sandaling ito ay kasalukuyan pong iniimbestigahan pa itong pagsabog na ito, pero para magkaroon po kayo ng mas maliwanag na pananaw kung ano ang pinsala na naidulot nitong pagsabog na ito, atin pong lapitan mismo itong harapan, itong Glorieta 2 kung saan inyo pong makikita na wasak ito pong sinasabing bodega ng stock room ng Luke Yuen restaurant dito po sa may harapan mismo ng Glorieta 2 Mall. At ito pong entrada, inyo pong mapapansin, yung pinaka-entrance dun sa mga madalas nagpupunta dito sa Glorieta, meron pong elevator dyan sa pagpasok nyo dyan, pero ito po nakikita nyo natitira na lamang sa naging epekto ho na itong pagsabog, mismong entrada, basag-basag yung mga salamin at wasak itong mga pintuan. At inyong makikita rin dito ang mga sasakyan na nakaparada dito sa stock room, wasak na wasak rin po. At basag-basag ang mga salamin at halos hindi na po magamit dahil sa epekto nitong pinsala. Doon sa bandang itaas, yung walkway, silipin ho natin yung walkway. Ayan, makikita niyo po yung pinaka-ceiling nitong walkway, wasak din po. Nagtanggalan na yung mga materyales dito sa ibabaw nito. Sa mga sandaling ito ay iniimbestigahan ho ng mga tauhan ng PNP itong lugar at kanilang inaalam kung meron pang mga natabunan na mga tao dito sa loob nitong Glorieta Mall. Sa lakas po ng impact ng pagsabog, mga kaibigan, ay umabot ho hanggang dito sa kabila itong pinsala. Nakikita niyo po itong salon na ilang hakbang ang layo dito sa harapan ng Glorieta 2 ay nagkabasag-basag ho ang salamin. Ganyan po kalakas ang impact nitong pagsabog ng bomba o yung hindi pa nga pumalaman kung talagang bomba ito o anong eksplosibo itong naging dahilan ng pagsabog. Kaya sa mga sandaling ito po ay kanilang iniimbestigahan pa. Maya-maya konti po ay kukuha tayo ng mga update dito sa mga tauhan ng PNP para malaman po natin kung ano talaga ito naging dahilan ng pagsabog. At sa initial po na ulat na ipinalabas ng Philippine National Police, may hinala po sila na LPG o liquefied petroleum gas ang naging dahilan ng pagsabog. Pero sinabi rin po kanina ni PNP Director General Avelino Razon na posibleng bomba nga ang sumabog dito sa mall. Naratong report ni Weng Hidalgo. Ito ang Glorieta noon. Matao, maayos, masarap pasyalan at ligtas. Ito na ang itsura nito ngayon. Wasak ang isang pasilyo kung saan tabi-tabi ang mga restaurant, tindahan at iba pang shopping stalls. Matapos ang isang malakas na pagsabog dakong 1:20 kanina, kasagsagan pa rin ng tanghalian. Naglalakad kami paloob dito sa may palabas. Yung isa namin kasama tumakbo, hindi namin alam kung bakit siya tumatakbo. Biglang yung sabog, imbes na
na pailalim, pataas yung sabog. Tapos yung babae na kasama namin na kuwan ng muka, yung lalaking na-blue na nasa harapan ko kanina, patay na. Tapos yung may bata, hindi namin alam kung nasan yung bata. Sinundan ng pagsabog ng mabilis na pagkalat ng makapal na usok na lalong nagpalala sa panik ng mga tao. Meron! Ang dami sa tao pa siya! Ha? Di ka kaya! Di ka kaya! Grabe! Maraming tao doon sa loob! Ang ilang tinamaan ng pagsabog agad namatay. Karamihan naman sa mga sugatan, tulala at walang nagawa kundi ang maghintay ng paunang tulong at saka isinugod sa ospital. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang pader ng mall at nagtalsikan ng mga yero, semento at bubong at tinamaan ang ilang sasakyan na nakaparada sa labas. Wasak na wasak ang lugar ng pinagsabugan. Dinidescribe ko po sa inyo kung ito po yung entrance ng Glorieta 2. Pagpasok nyo, may malaking butas sa gitna. Tapos yung bubong sa ibabaw, isang malaking butas ang meron po doon. Agad namang nagdatingan ng mga pulis, bombero at paramedics para sa search, rescue at retrieval operations. Agad ding isinara ang mall at ang mga establishmento sa paligid nito, habang ang mga empleyado at ibang shoppers patuloy na nagmasid, samantalang ang iba naghihintay sa mga nawawala pa nilang kasamahan. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Katatapos lang po ng press conference ng Philippine National Police dito at kanila pong sinabi na 8 ang kumpirmadong namatay dito sa insidenteng ito at 89 katao ang sugatan. Alamin nga muna natin kung kamusta na ang lagay ng mga isinugod sa Makati Medical Center. Live mula kay Joey Villarama. Julius, nagkukumahog ang mga doktor dito sa pag-intindi sa mga biktimas ng pagsabog sa Glorieta 2 habang patuloy naman ang mga kamag-anak sa paghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay. Blast injury ang mga sugat na dulot ng malakas ng pagsabog ang tinamo ng mga biktimang dinala sa emergency room ng Makati Med. Ito ang kinumpirma ng mga doktor bagamat hindi nila matukoy ang naging sanhi ng pagsabog na yun. All of the injuries are in the category of blast injuries. Iba-ibang form. Merong injuries to the body, to the flesh. Some have injuries to the facial areas. But at this time, all we can say and all we can release is they are related to blast injuries. Isa sa mga sinugod sa emergency room ang 28 taong gulang na sales clerk na si Christine. Nasa tindahan sa tabi ng Luke Yuan Restaurant siya nang maganap ang pagsabog. Hindi ko alam kung paano nangyari, tsaka saan nangyari yung pagsabog. Ano nangyari sa inyo? Wala lang, sugat lang, tas natabunan ako nung dingding. Ang lalaking ito naman nasa ikatlong palapag ng Glorieta pero inabot pa rin ang pagsabog. Malakas. Gano'ng kalakas? Sobrang lakas. Maya't mayay may dumadating pang mga ambulansya na may lulang sugatan. Sa labas ng ER, di mapakali mga kamag-anak ng mga biktima. Sandali po, hanapin pa natin po, ma'am. Napanood lamang nila sa telebisyon ang pangalan ng kanilang kaanak pero di nila tiyak kung nasa Makati Med o ibang ospital ang kanilang mahal sa buhay. Sinabi niya sa akin nakasama siya sa wounded sa Glorieta sa pagsabog. Tapos sabi niya sa akin tulungan ko siya kasi naka-aksidente siya. So hindi ko rin alam kung anong nangyari. Basta sabi ko antayin niya ako daw pupuntahan ko siya. Sa huling tala, 51 sinugod sa Makati Med as of 3:30 p.m. 4 dito'y binawian na ng buhay. Julius, hindi pa naglalabas ng panibagong medical bulletin ng emergency room pero kanina nabanggit nila sa atin na meron pang 2 kritikal na pasyente sa loob. Samantala inaantabayanan ng pagbisita dito ni Pangulong Arroyo. Yan ang pinakahuling kaganapan mula dito sa Makati Med. Julius? Maraming salamat, Joey Villarama. Sa mga sandaling ito mga kaibigan ay kasama po natin si Philippine Red Cross Chairman, Senator Richard Gordon. Magandang gabi po, Senator Gordon. Good evening, Julius, and good evening to all.
Marami po sa mga viewers natin ang nag-aalala sa kanilang mga kamag-anak. Meron na ho ba kayong listahan po ng mga kumpirmadong namatay dito sa pagsabog na ito? Sa mga namatay po, si David Enriquez, Janine Marcos, Alan C. De La Cruz, Lester Peregrina, Anthony Arroyo, Cesar Nino Vidone, and 2 unidentified women. No? So, bali 8 ho ang namatay. Now, meron ho kami listahan dito ng mga nasaktan. Nasa Makati Medical Center at meron po tayong mga tao doon sa Makati Medical Center. Kung pupunta kayo doon, andun po si Rose Rivero ng Red Cross at meron po siyang welfare desk doon na nakalagay lahat ng mga pangalan na nasaktan. Ganoon rin po dito sa Hospital ng Makati si Loreto Horta-Ciego ang siyang pupuntahan nyo doon. Loreto Horta-Ciego sa Hospital ng Makati kung hinahanap nyo yung mga kamag-anak nyo. Ngayon, kung gusto nyo tumawag naman sa telepono sa 527-0000, andun po yung 24-hour desk namin sa Red Cross. May listahan rin po sila ng mga kailangan na nang hanapin. Pakiulit lang po natin, Senator Gordon, yung number na pwedeng tawagan ho ng mga naghahanap na kamag-anak. 527-0000. Tandaan nyo lang, 527 tapos 4 na 0. Ano po kung tulong ang ibinibigay ngayon ng Red Cross dito po sa mga nasugatan at nasaktan nyo sa insidente? Kagad ho na andito ho ang Red Cross at nangyari po 5 ambulansya ang dumating dito at saka isang rescue truck na ngayon ay ginagamit. Andito po yung mga search and rescue teams namin na kompleto sa gamit. May mga hydraulic lifters yan, hydraulic cutters. At yan ay pumapasok at medyo mapanganib sa loob kasi madilim, maraming pako, maraming mga debris na makakasugat. Dugo ho, kompleto na tayo sa lahat ng ospital. We have more than enough blood. At yung home tracing ngayon, yung mga listahan, yun ang ginagawa natin. Binigay ho na sa amin na listahan ng Makati Medical Center. Para sa ganon, yung mga naghahanap, pwede na natin hanapin doon sa mga listahan. Meron lang hong 2 tao na naghahanap ngayon ng kanilang mga pamilya. Na si Rodriguez ang pangalan, Wilson Rodriguez, at yung isa ho ay Rainer Tan or Tech. Nagri-ring ho yung cellphone nila pero wala sumasagot. Magkasama sila ng asawa nila, nagkahiwalay sila. Hinahanap pa ho namin, kaya lang hindi makapasok ngayon sapagkat sinisweep pa ng SOCO. Kaya kung maaaring pumasok na yung mga rescue kaagad, baka buhay pa yon. O kaya yung SOCO mismo maghanap. So, malaking bagay yan. May posibilidad doon na may tao pa sa loob? Ako naniniwala, maaaring may tao pa sa loob dahil maraming giba maraming maaaring nasa ilalim. Si kasamang Ted Filon po ay may katanungan para sa inyo, Senator Gordon. Ted, go ahead. Thank you, Julius. Senador, ito hong mga pagkatao ng mga biktima, yung mga namatay, totoo ho bang karamihan ng mga estudyante, sir? Well, hindi pa namin konfirmado yun, no? But maraming yung nawawalang isa ay tiga-ama, no? Isang eskwela sa computer, makakasama sila. At yung mga halo-halo, may mga katulad ito, isang nawawala, 54 years old o 50 years old, no? So halo-halo yan. Thank you, sir. Thank you, Julius. Thank you very much, sir. Alright, maraming salamat Senator Gordon at naka-standby lang ho tayo rito para sa mga karagdagang updates. Balik muna sa inyo, Ted, Karen. Thank you sa iyo, Julius. Abangan din po mga kaibigan ang pinakahuling balita mula po sa Philippine National Police kung ano ho ang pinagmulan talaga ng pagsabog sa Makati. Agad ho nagpatawag naman ng pagpupulong si Pangulong Arroyo sa National Security Council kaugnay ng nangyari pagsabog sa lungsod ng Makati kanina. Live mula sa Malacanang, nagpapatrol, Nadia Trinidad. Ted, daglian ngang pinatawag ang pulong na yan ng National Security Council ilang sandali lang matapos sabihin ni Presidential Spokesman Ignacio Buñez sa media na ayaw munang isipin ng Malacanang kung dapat itong ituring na act of terrorism ang nangyari kanina sa Makati. Kagagaling lang ni Pangulong Arroyo sa pagdiriwang ng kaarawan ng isang obispo sa Tugigaraw kaninang umaga nang biglang bumulaga ang masamang balita. Agad naglabas ng opisyal na pahayag ang kanyang tagapagsalita. Ating Pangulo ay lubhang nalungkot nang malaman po niya itong pangyayaring ito at pinapaabot po niya ang kanyang pakikiramay
sa mga pamilya ng nasawi at nasugatan. Ang marching order sa PNP, imbestigahan ang insidente at silipin ang lahat ng posibleng anggulong nasa likod ng pagsabog sa Makati. Pero maraming katanungang binato sa palasyo, lalo't bago umagaw eksena sa mga balita ang pagsabog na ito, ang mga problema sa politika at umano'y mga kasalanan ng Administrasyong Arroyo ang araw-araw na laman ng maiinit na balita. Tinanong si Bunye kung natinag ba sila sa posibilidad na gawain ito ng mga terorista o kung totoo ba na isa itong pakana para maghasik ng takot at bigyang katwiran ang pagdideklara ng martial law. Sa lahat ng yan, ang iisang sagot ng tagapagsalita ng Pangulo. I think it's best that we wait for the results of the police investigation. Pero ano pa man ang maging opisyal na pahayag ng palasyo, tila mahirap nang kumbinsihin ang ilang sektor na nakapagpasya na sa kanilang paniniwala. Nandiyan ang Makati Business Club na nagsabing malamang may kinalaman ng trahedya sa gulong kinasasadlakan ngayon ng Malacanang. It could be a diversionary tactic. On the other hand, it could be also fomented by the enemies of Malacanang because they see there's a lot of discontent. At kung ang oposisyon ang tatanungin, Kaya natin yung pulis na magsagawa ng kanilang investigasyon kasi masyadong sketchy yung mga reports na dumarating. Making unfounded conclusions and wild speculations won't help any. kung sinadya man o hindi ang pagsabog na ito para kay Senate Minority Leader Aquilino Pimentel, sa huli, lalabas na taong bayan lang ang talo. Ted, kanina pa naka-standby ang Malacanang Press Corps para sa official statement na ibibigay ni Pangulong Arroyo pagkatapos ng pulong ng National Security Council. Pero ang huling update na binigay sa atin, nakaalis na ang Pangulo at patungo na ito sa Makati sa pinangyarihan ng insidente kanina. Ted. Salamat sa iyo, Nadia. Samantala, malaking bahagi ng Glorieta 2 ang napinsala ng pagsabog kaya hinala ng mga search and rescue team sa lugar, posibleng marami pang nadaganan ng mga debris ng gumuhong bahagi ng naturang establishmento. Live mula sa Makati, nagpapatrol, Nico Bawa. Karen, bagong impormasyon lang, ayon sa Red Cross ngayon, umakyat na ang dami ng mga nasugatan dito sa pagsabog sa Glorieta 2. Ngayon, ang bilang ay nasa 93 na sa tatlong ospital na kung saan pumunta ang mga nasugatan. Samantalang nanatili pa rin sa 8 ang namatay dito sa insidente. 1:30 ng hapon, narinig ang pagsabog sa Lucien Restaurant sa entrada ng Glorieta 2 Mall. Pagkatapos sa mahigit 30 minuto, unang nakarating ang Barangay San Lorenzo Rescue Unit at inilabas ang mga namamasyal sa mall. Hindi kami pinalabas agad kasi sobrang dilim. Parang grabing dilim. Dumating ang mga bombero para siguraduhin na wala ng sunod na nangyari dahil sa pagsabog. Sumunod ang Makati Police at ang mga bomb sniffing dog para hanapin kung may iba pang bomba sa loob. Maya-maya, sinecure ang perimeter ng gusali at dumating ang soko. Ayon sa police, nagsimula ang pagsabog sa storage room ng Lucien Restaurant. Doon, karamihan nakuha ang mga patay. Doon nga sa may bandang bodega. Dahil sa pagsabog, bumigay ang kisame at ang ilang bahagi ng ikalawa at ikatlong palapag ng mall. Kasama na rin ang bumagsak ay ang eskalator, kaya't posibleng may mga natrap na tao sa ilalim. Posibleng may nakalibing pa doon? Posibleng may tao pa sa loob. Nagsidatingan na ang mga crane para hukayin ang debris sa loob ng mall. May mga aso na rin na pinapasok para hanapin ang mga posibleng natabunan. Sa ngayon, 32 na pasyente ang nasa ospital ng Maynila at 48 naman ang nasa Makati Med. Nag-set up na ng command post ng Red Cross dito sa perimeter ng gusali para salubungin ang iba pang injured. Karen, hindi pa malinaw hanggang sa ngayon kung ilan pa ang mga posibleng tao na naipit o natabunan dun sa loob ng mall. Kaya ngayon patuloy pa rin ang ina-account kung ilan na nasugatan at patuloy pa rin ang search and rescue. At habang ginagawa yun dun sa loob, dito naman sa likod natin ay ang buong puwersa ng Red Cross kung saan nakaantabay sila dito. Nagtayo na sila ng isang mobile na clinic dito para kung sakaling may makita na mga injured na nasa loob ng mall, diretso na silang dadalhin dito at bibigyan ng first aid at may mga ambulansya na nakaantabay dito para dalhin naman sila sa ospital. Karen? Okay, Nico, may 5 oras ka nang nandyan, no? Siguro ngayon, 4 na oras. At kanina, kinordon off ang area, miyembro na lang ng bomb squad ang nasa loob mismo ng mall sa ngayon, no? I think 3 miyembro ng bomb squad. Wala pa ba silang nasabi na meron silang natagpuan na debris man lang ng bomba o di kaya sugatan o bangkay na nabagsakan pa? Sa ngayon, yung ukol sa mga eksplosibo, patuloy pa rin sila naghahanap. Kasi ang nangyari ang pagsabog doon mismo sa storage room ng Lucien. Ang perimeter ng radius ng pagsabog ay umabot na around 50 to 200 square meters. Kaya
patuloy pa rin ng tinitignan. Ang masaklap dito, nung nangyari yung pagsabog, maraming debris ang kumalat. Kaya ngayon, sinisift out nila yung debris apart from the parts of the explosive. Kaya patuloy lang ginagawa ito. Pagkatapos ito, marami doon sa mga injured din kasi ang tinamaan ng mga bubog o glass at pati mga bitak-bitak na parte ng mga pader na nabagsakan. Kaya kasama doon sa mga injured, may mga nagkwento na mas malala as in merong mga body parts na natanggal sa kanila. Iba naman, mga daplis lang nabagsakan mismo ng mga debris. Karen? Okay. Nico, mula sa initial report na ibinigay sa iyo kanina habang ikaw ay nandyan, ang pagsabog nagsimula sa basement ng Luke Yuen, no? Sinabi ba nila na nakapasok daw ito sa pamamagitan ng delivery truck? Karen, lilinawin ko lang, hindi daw sa basement, sa storage room, sa may bodega daw mismo. Anong floor yung storage room? Ang pamunuan ng Lukien at ng Ayala Center mismo sila nagsabi nakakapasok daw sa bodega yung mga private na personnel, pero hindi pa nila kinaklarify kung paano nakapasok at ayaw din naman nila mag-speculate kung tauhan mismo ng mall o kung tauhan mismo ng Lukien ang nakapasok para magdala ng kung bomba man yon o explosive. Ayaw pa nilang sabihin kung paano ito nangyari dahil sa ngayon nagko-conduct pa ng investigation ang Makati Police. Okay, geographical description. Anong floor ang storage area ng Luke Yuen sa video na nakikita natin ngayon? Okay, eto nakikita natin sa video ngayon, nilalabas yung bangkay. Bale, kung papasok ka sa Glorieta, may dalawang escalator na nakalabas doon pagpasok mo, tapos merong parang lobby sa harapan. Sa gilid nito, makikita mo ang Lukien. Ngayon, doon sa storage room, pagsabog doon, kumalat siya, nagkaroon ng crater. Ang sinasabing crater na yun, meron pa kasing hollow na parte na delivery storage sa baba. So nagkaroon ng butas doon at bumagsak yung bahagi doon sa may escalator. At bumigay din yung bahagi ng second at third floor, kahit yung parte ng kisame sa pinaka top floor, bumagsak din. So, ang nagiging problema ngayon, nung nangyari yun, maraming tao daw, lalo na sa Lukien, kaya posibleng naipit sila doon sa debris ng pagsabog. Okay, maraming salamat, Nico Bawa. Agad pong nagdeklara ang PNP ng Red Alert sa buong Metro Manila at ang Quezon City Police naman ay agad nakikpit ng seguridad kasunod po ng pagsabog sa lungsod ng Makati kanina. Kanila pong ginalugad ang mga matataong lugar sa lungsod kasabay ng paghahanda sa bomb suit ng mga explosives and ordnance unit. Nagpapatrol, Gus Abelgas. Naging hudyat ang alert signal na ito sa buong QCPD at agad idineploy ang buong pulisya sa mga malls, MRT, bus stations, maging sa kalye. Todo higpit sa MRT, aktibo ang CCTV camera, lalo na sa mga pasaherong dumarating at umaalis. Ang advice lang natin sa public, in case na meron silang makita na any suspicious things or bags, ay kagad lang ipagbigay ka alam lang po sa pulisya or kahit po sa mga security guards. Inactivate ang K9 sa mga bag ng commuters. Bawat sulok ng pampublikong lugar, hinihimay, pasahero man o empleyado ng malls. Medyo nakakapangamba ng konti. Dapat maging maingat, yung mga security natin dapat hindi sila basta-basta na papasok. Ang bomb squad ng QCPD inihanda ang 2.5 million pesos na halaga ng bomb suit sa anumang emergency. Ito ay ang body armor, ang ballistics helmet at ang air cool system sa buong bomb suit. Ito depende din sa load ng explosive, pero ito safety na yung bomb technician dito pagka recover niya isang suspected na explosive device. Ito parang ventilator to Okay. Talaga mabigat lang? Mabigat lang. Agad i-deploy ang mga naka-bomb suits sa anumang hinihinalang explosives na matatagpuan para sa posibleng pagdidisarma. Tiniyak ng pulisya sa responde at gamit ay hindi sila magkukulang. Gus Abelgas, Patrol ng Pilipino. Ito po ang huling bilang ng mga biktima sa pagsabog sa Glorieta. 8 ang naiulat na namatay dahil sa pagsabog po sa Glorieta 2, pero nagkakaroon po ng bahagyang pagkakaiba sa bilang ng mga sugatan. Sa talaan po ng Red Cross, 89 na ang sugatan ngayon. 56 sa kanila ay dinala sa Makati Medical Center. Ang 33 naman ay isinugod sa ospital ng Makati. 2 ospital po yan sa Makati ang pinaglalagakan ng mga sugatan. Base naman sa report ng PNP, 7 po ang sugatan. 7 po rin ang naitalang sugatan naman sa Makati City Hall. Kanina Karen, tinatanong mo si Nico Bawa kung ano yung stock room, yung sinasabing bodega kung saan naganap yung pagsabog. Ito, ituturo ko lang yung eksaktong lugar. Yan mismo
Yan yung iniimbestigahan ngayon ng mga tauhan ng Soko, itong harapan. Yan yung harapan ng mall. Iusog lang natin sa bandang kanan, no? Dito sa bandang kanan, makikita nyo ho yung sinasabing bodega nitong Luke Yuen Restaurant. Sa mga sandali ito ay kumukuha po ng mga debris itong mga tauhan ng Soko para alamin kung ano nga ba talaga itong uri ng eksplosibong sumabog sa loob ng Glorieta 2. Kaugnay naman sa pananagutan dito po sa mga nasaktan na mga kababayan natin, sasagutin daw po ng Ayala Land ang pagpapaospital sa lahat ng mga naging biktima ng pagsabog dito sa Glorieta 2. Alamin ho natin ang update mula kay Charo Lugarta. Yes, Julius, no? ABS-CBN News nga ang isa sa mga unang news team na rumisponde dito sa Glorieta at kitang-kita natin yung mga taong lumalabas ng Ayala Center at ilang minuto nga lang matapos itong pagsabog na naganap sa Glorieta. Mistulang may gahiganting rally kanina sa labas ng Glorieta dahil sa kapal ng tao. Libo ang mga galing ng mall at mga empleyado na nabulabog at sumugod sa ulan dahil sa takot sa malalindol na pagyanig sa Glorieta. Sale ngayon ang mga tindahan sa Glorieta kaya mas marami ang nag-mall kanina. Mabuti na lang daw at sa lugar na hindi gaanong puntahin ng mga maller, naganap ang pagsabog. Tiniyak ng Ayala Land na sasagutin nila ang gasto sa ospital ng may 70 na sugatan na ginagamot sa ospital ng Makati at Makati Medical Center. We have arranged with our insurance broker to issue letters of guarantee to the hospitals so that all of the injured will be taken care of and receive maximum and proper medical attention as soon as possible, and that they don't have to worry about any paperwork. Ayala Land will be taking care of all of that. Sabi ng pamunuan ng Ayala Land, malaki ang naging pinsala ng pagsabog. Was there, you think, a lapse of security kung bakit nakalusot yung ganitong pangyayari? That is still subject of investigation. I cannot comment on that. Unfortunately, we do not have any information on any possible security breaches. Mananatiling sarado ang Glorieta 1, 2, 3 at 4, ang Gold Crest at ilang bahagi ng Park Square 2 hanggang hindi pa tapos ang pagsusuri sa pinsala sa naturang mall. Hindi rin masagot ng Ayala Land kung kailan makukuha ng daang-daang motorista ang mga sasakyan nilang nakapark sa Glorieta at Park Square 2. Yes, gaya nga ng sinabi ng Ayala Land ay sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusin ng mga nasugatan sa mga ospital na pinagdalhan sa kanila. Samantala, sinabi naman ng pamunuan ng Ayala Land na kung bibigyan sila ng clearance ng mga otoridad ay inaasahan nilang bubuksan nila ang ilang bahagi ng Glorieta bukas ng umaga. Julius? Maraming salamat, Charo Lugarta. Kanina nga ay nakausap din natin yung mga taga Ayala Mall, Ayala Land, at kanilang sinabi na ito na nga raw ang pinakagrabing nangyari sa kasaysayan ng Ayala Mall dito sa Pilipinas. Thank you, Julius. Samantala, agad pong naghigpit na seguridad ang ilang pang mga mall sa Kalakhang, Maynila. Pero hindi po napigilan ng ilang mga shoppers na pumasok pa rin sa mga mall sa kabila po ng takot na ibinunga sa marami ng pagsabog sa Glorieta, Makati kanina. Nagpapatrol, J. Ruiz. Simbilis ng pagkalat ng balita sa pagsabog sa Glorieta Mall kanina, agad rin naghigpit sa seguridad ng mga pamilihan sa Metro Manila. Sa Ali Mall, Shoemart at Gateway sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City, tigalawang gwardyang pinoste nila sa bawat entrance. Lahat ng papasok ay kinakapkapan at pinadadaanan ng metal detector. Binubusisi rin ng mga bagat-bagahe. Nagpakalat na rin ng mga K9 units para di maulit ang nangyari sa Glorieta. Nag-declare kami ng red alert sa buong Araneta Center. Mga tao na may mga dalang mga pasabog, mapigilan namin. Bukod sa mga gwardya, nagdagdag rin ng mga uniformadong pulis sa mga pampublikong lugar. Sa kabila ng pinsala sa buhay at ari-arian na dulot ng pagsabog sa Glorieta, hindi naman napigilan ng mga tao na pumunta sa mga mall. Merong scared na nararamdaman kami, pero since naman kung makikita mo naman na safe na merong mga security guard na pwede namang makapasok at saka cleared naman, okay lang sa amin. Basta shield ka ni Lord, hindi ka dapat matakot. Yung importante lang na bibili namin yun lang, pero alis ka agad. Sa gitna ng kaguluhan, kumalat din ang mga text messages na nagtatanong tungkol sa pagsabog sa ibang lugar sa Metro Manila. May ilan namang text na itinasang bilang ng mga namatay. Payo ng mga otoridad sa ganitong pagkakataon, tigilan at iwasan ang anumang prank calls o text messages na lalo lamang nagdudulot ng takot sa tao. J. Ruiz, Patrol ng Pilipino. Sa kasagsagan po ng pagsabog at kaguluhang dulot nito sa Glorieta 2 sa Makati kanina, marami po ang nagpadala sa ABS-CBN ng mga larawan at video ng mga pangyayari doon.
Ito ang ilan po sa kanila, ang mga larawan na nakunan via MMS po yan ng ilang mga nakapasok sa mall po kanina at unang mga nakakuha ng mga litrato ng pagsabog doon. 3 agad ang namatay on the spot sa pagsabog po na inakalang dahil sa isang tumagas po na LPG. Base po yan sa mga initial reports. Pero habang nagiging malinaw ang laki at lawak ng pinsalang dulot nito, tinututukan ngayon sa investigasyon ang posibilidad na bomba ang sanhi ng pagsabog. Pero sa ngayon po ay wala pang kinukumpirma ang otoridad kung anong uri nga ng bomba o kung bomba nga ba ang talagang naging sanhi ng pagsabog sa Glorieta 2 at maging kung anong uri ang ginamit. Ayon sa mga sources na ibinigay po kanina ay posible daw C4, ngunit ayaw pa itong kumpirmahin ng PNP dahil sa wala pang nakukuha na debris o particles mula sa bomba. Patuloy pa rin po ang search and retrieval operations dito sa Glorieta 2 kung saan naganap ang pagsabog kanina. At habang kinikilala pa rin po ang pangalan ng mga namatay at nasugatan sa naturang insidente. May live update si Ron Gagala. Julius, unti-unti na ngang nakikilala ng Philippine National Red Cross at PNP ang mga nasawi sa nasabing pagsabog dito sa Glorieta Mall. Sa pinakahuling data ng Philippine National Red Cross, umaabot na nga sa halos 100 ang bilang ng mga namatay at nasugatan. May ilan pa ring malubha ang kalagayan ngayon sa Ospital ng Maynila at sa Makati Medical Center. Inuulit po natin ang numerong 527-0000. Ito po ang Red Cross hotline na pwede niyong tawagan ngayon kung may kutob kayo na nakasama ang inyong pamilya sa insidenteng ito. Nananatiling sarado ang buong Glorieta Mall pero bukas ang iba pang mall sa paligid nito at gayon din ang mga restaurant. Wala pa ring sagot ang pulisya hanggang sa mga oras na ito kung ano nga ba ang naging dahilan ng pagsabog. Ito nga ba ay ang LPG tank na sumabog sa isang restaurant o isa talagang planadong pag-atake. Ang nakikita niyong video ngayon ay ilan sa mga naunang nakuhanan kanina, ilang minuto lamang matapos ang naging pagsabog. Ito ay ilang segundo lamang ang naging pagitan ng video ito at ng pagsabog na nangyari kanina nakuha ng Philippine National Police. Nasa loob pa rin ang bomb squad ng PNP at naghahanap ng mga ebidensya na magpapatunay sa pinagmula ng pagsabog. Baka sakaling ngayon daw magdamag ay matukoy na ang tunay na dahilan ng pangyayaring ito. Nakakordon pa rin ang buong lugar mula sa Ayala hanggang dito sa Arnaiz Avenue pero ang trapiko ay nananatiling maluwag sa mga oras na ito. Julius? Maraming salamat, Ron Gagalak. Casino Hotel sa Amerika, pinasabog. Magnanakaw na kunan po ng surveillance video at dating Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto sinalubong ng suicide bombing. World Patrol mula kay Ermel Fernandez. Sinalubong ng 2 pagsabog ang pag-uwi ni Prime Minister Benazir Bhutto sa Pakistan mula sa 8 taong exile sa Dubai. 126 ang patay habang mahigit 200 ang sugatan sa hinihinalang suicide bombing. Nakunan pang inililigtas si Bhutto mula sa sinakyang truck pagkatapos ng pagsabog na itinuturing na pinakamatindi sa kasaysayan ng Pakistan. Sa USA, nakuna ng surveillance video ang magnanakaw na tinutukan ng baril ang manager ng isang fast food outlet sa North Carolina. Pinalo pa niya ng baril ang manager at kinalabit ang gatilyo. Pero nang hindi ito pumutok, nakakuha ng tiempo ang manager at nakipag-agawan ng baril. Maswerteng galos lang ang natamo ng manager. Pinaghahanap na ng mga pulis ang suspect. Sa New Jersey, USA, nagliwanag ang kalangitan sa fireworks display sa Sands Casino Hotel sa Atlantic City. Pagkatapos nito, pinasabog na ang hotel para gibain. Wala pang 20 segundo, bagsak na ang hotel na dating pinagtatanghalan ni Frank Sinatra. Itatayo sa lugar ang mega casino na aabot sa $1.5 billion. Armel Fernandez, Patrol ng Pilipino. Muling pinabibitiw sa tungkulin ng 3 Katolikong obispo at ng grupong kilusang makabansang ekonomiya si Pangulong Arroyo matapos nila akusahan ito na sangkot sa umano'y mga anomalya sa administrasyon. Nagpapatrol Jing Castañeda. There is no other alternative for the people but to demand that the leader, the chief executive, the commander-in-chief,
the President steps down and resigns. Umalingaw-ngaw ang panawagang ito nila Novaliches Bishop Antonio Tobias, Caloocan Bishop Deogracias Iniguez, Infanta Bishop Julio Labayen at ang iba pang mga leader ng Kilusang Makabansang Ekonomiya o KME. Bahagi ito ng pahayag ng grupo na pinagbibintangan si Pangulong Arroyo na lumabag sa saligang batas at tinraidor ang tiwala ng bayan dahil sa mga anomalyang kinasangkutan ng kanyang administrasyon. Kabilang dito ang ZTE Broadband Deal, Cyber Education at North Rail Project at ang umano'y pamumudmud ng pera sa palasyo. Madam President, you can fool some of us all the time. You can fool all of us sometimes. But we cannot allow you to fool all of us all the time. We are a government of laws, not of lies. Nilinaw naman ng tatlong obispo na personal nilang paninindigan ito at hindi panawagan ng CBCP. Panawagan ng Kilusang Makabansang Ekonomiya sa publiko maging mapanuri at mapagmatsyag. Importante raw ngayon na maging kritikal sa dami ng nangyayaring kaguluhan sa ating bayan. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. At susunod, Christine at Oyoboy. Higit pa nga ba sa pagiging magkaibigan? Tunghayan sa muling pagbabalik ng TV Patrol World. Itinanggi po ng Malacanang na diversionary tactic ang pagsabog sa Glorieta kanina. Gayon din pong pinabulaanan po ng palasyo na sila ho'y magdedeklara ng state of emergency. Nagbigay na po ng pahayag ang Pangulong Arroyo ukol sa nangyaring pagsabog sa Makati kanina. Nagpapatrol, Nadia Trinidad. Ted, kakakuha lang natin ang official statement ni Pangulong Arroyo na nirecord ng Radio TV Malacanang bago pumunta ang Pangulo sa Makati para inspeksyonin ang pinangyarihan ng pagsabog. Siniguro ng Pangulo ang publiko na gagawin ng gobyerno ang lahat para matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Kabilang dyan ang pagsasailalim sa PNP sa pinakamataas na alerto at pagpapakalat ng karagdagang 2,000 pulis sa buong Metro Manila. Kasabay niyan, nag-iwan din siya ng babala laban sa mga aniyay mananamantala. I warn those who seek to destabilize our government not to exploit this incident for their selfish political motives. This is the time for all of us to unite. Sana ay maunawaan ng ating mga kababayan ang mga pag-iingat na ating sinasagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yan pa rin ang latest, Ted, mula dito sa Malacanang. Salamat sa iyo, Nadia. Kasama natin ngayon si PNP NCRPO Chief Director General Giri Barrias. Magandang gabi po, General Barrias. Magandang gabi, Julius. Magandang gabi sa nanonood sa ating ngayong gabi. Ano po ba ang dahilan, General, kung bakit natatagalan ho bago malaman kung anong uri ng explosive ang sumabog dito? Una-una kasi kanina, dinetermine mo natin kung safe yung lugar bago pumasok yung mga EOD natin at saka yung mga bomb experts. So medyo na-delay tayo sa pagpasok at na-delay tayo sa pagsusuri. Pero hopefully ngayong gabi ay malalaman natin kung ano talaga ang sanhi ng pagsabog kaninang alauna 30 na kung saan 8 ang namatay at 89 ang nasugatan. Naka-full red alert po ang Philippine National Police sa mga sandaling ito. Ano po mga pagbabago sa seguridad na ipapatupad ng PNP sa Metro Manila? That's correct. So full alert kami ngayon. Ikakalat natin yung mga tauhan natin sa mga malls, sa mga bus terminals, sa MRT at saka mga airports. Likewise, meron tayong mga checkpoints na ipalagay din ngayong gabi all over the metropolis para sa ganun ay mabigyan natin ng assurance ang mga mamamayan that we are in full control of the situation. There's really no need to panic about all of these things. Hindi pa natin na-determine kung ano ang cause ng explosion and hopefully later on ngayong gabi, pag malaman natin yan, and that's the time that perhaps we can come up with some good conclusions. Maraming salamat po, NCRPO Chief General Giri Barrias. Sa unang pagkakataon, humarap na sa publiko sina Cristina Hermosa at Oyoboy Soto na nauugnay ngayon sa isa't isa. Nagpapatrol, May Lozano.
Matapos malink sa isa't isa sina Oyo Boy Soto at Christine Hermosa, humarap sa unang pagkakataon ang dalawa sa media. Magkasamang dumating sina Christine at Oyo para suportahan ang ex ni Oyo na si Ann Curtis sa iniendorso niyang bagong clothing line. Ayon kay Ann, boto siya kay Christine. Pero nilinaw ni na Oyo at Christine na magkaibigan lang sila. Malimit lumabas ngayon ang dalawa, pero nahihirapan daw sila dahil sa chismis. Kahit sinong lalaki yatang kasama ko, nag-chismis ako. Ang hassle kasi minsan lumabas tapos masyadong binibigyan ka agad ng ibig sabihin, right? Parang hindi na kayo makakilos kasi. Aminado naman si Oyo na crush niya si Christine. Crush naman yung parang admiration mo sa tao, yung paghanga mo sa tao. Dagdag pa ni Oyo, wala siyang tinatapakan sa pagiging malapit niya ngayon sa dalaga. Ayaw ding mamagitan ni Oyo sa anumang issue sa pagitan ni na Christine at ex-boyfriend niyang si Dieter Ocampo. Wala na akong say doon, Dax. Magmahalan na lang kasi tayong lahat para walang gulo, di ba? Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. At yan ang mga balik na nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.